Hi Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Ito, mainit-init na balita. Yung warrant of arrest pala ni Digong ay hindi galing sa International Criminal Court. Yan yung mga teorya ngayon. Again, teorya ka-coffee. Nagsalita na po si Harry Roque. Kanina bago tayo sumalang, nag-live po yan si Harry Roque at nilinaw niya. Base po sa impormasyon na natanggap nila, again, ka-coffee ha, para patas ito. Kasi yung mga binabalita natin, yung inilalabas nating report earlier, hindi galing sa kampo ni Digong. Si Digong, tiwala kay Harry Roque. In fact, nag-consult agad yan kung possible ba na nag-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court laban dito kay Digong. Sabi ni Roque, hindi posible dahil may freeze nga raw sa mga accounts ng ICC. Ang reason ni Roque, walang pondo ang ICC. So kumbaga, hindi sila makakapag-operate ng walang pera, ng walang pondo. So most likely, hindi galing sa ICC. May nakarating daw po kay Roque. Again, galing to sa side ng mga Duterte ha. Kasi si Roque, spokesperson nila. May nakarating daw po kay Roque, nag-tip na totoong may warrant of arrest. At ang warrant of arrest na yan ay galing sa local court. Galing sa Pilipinas. Inisyo po yan ng korte ng Pilipinas. At hindi galing sa ICC. Isang korte daw po dito sa Pilipinas ay naglabas ng warrant of arrest dito kay Digong. At ang kaso, yung incitement for sedition, kung ano man yan, ka-coffee, yan yung dinadahilan niya dyan. Kung inyong matatandaan, si Digong, ikinasuhan yan dahil sa kanyang remark na pagtsutsugin ng mga senador, which is common kay Digong, pero lagi naman pag nahuhuli sila, nabubulilyaso sila, sinasabi nila joke. Kung inyong mababalikan, February 17, 2025, yan, nasa ABS-CBN din yan, nasa Inquirer, all over the news yan, pwede nyo makita. Rodrigo Duterte faces sedition, unlawful utterances complaint over kill senators, remark. Mukhang iyan, ka-coffee, mukhang iyan. Bali yan sinasabi ni Roque. Yan po yung warrant of arrest, yung inciting to sedition. Sa kasong inciting to sedition. Yan yung warrant of arrest ni Digong. Kaya naman, pag uwi ni Digong, mula dyan sa Hong Kong, ang tanong ha kung uuwi siya, posibleng mag-land siya dyan sa NAIA, and posible naman dyan sa Davao, kasi international airport naman yan. Or, posible din, hindi na siya magpakita dito sa Pilipinas. Dahil mukhang matibay-tibay, alam na nila yung impormasyon na may warrant of arrest na itong si Digong dahil dito sa kasong inciting to sedition na yan. Though available yan, pwede sila makapagpiyansa dyan. Pero imagine mo, dati kang presidente, ikukulong ka. Anyway, sige. Para ma-verify yung sinasabi ni Roque, na totoo nga arestuhin na si Digong. Ang Davao Airport, napapaligiran na ng mga pulis. Hindi usual yan, ka-coffee. Sana ba yan? Hindi usual yan. Nasa Davao, napakaraming pulis. Nung inaaresto si Kibuloy, marami yan. Maraming pulis dyan. Siyempre, may mission sila dyan, may operasyon sila dyan, arestuhin si Kibuloy. Ngayon, napapalibutan na naman ng mga pulis. Daing pulis eh. Ano to, mga SWAT ba to? You know, naglipanan ng mga pulis oh. Truck yan. Truck ng mga pulis yan, nandiyan sa Davao. And si Roque din ang nagsabi na meron din sa NAIA. You know, kumpulan mga pulis Medyo malabo lang yung litrato, ka-coffee, pero nagkukumpulan yung mga pulis dyan. Anong gustong sabihin yan? Pinaghahandaan na yung pag-aresto kay Digong. Pero syempre, mangangapa sila dyan. Dahil di naman nila alam kung kailan uuwi. Ang tanong nga dyan, kung uuwi pa ba o hindi na, o baka hindi na kasi umuwi. Yun ang problema dyan. Bagamat ano pa man, at least nandiyan na po itong mga pulis siya, nag-aabang na yan. Ang caption na ito mula sa Philippines Defense Forces Forum, Davaoenos on Sunday reported a heavy presence of PNP personnel and SWAT operatives. Galing sa mga taga Davao yan, ka-coffee. Heavy presence of PNP personnel and SWAT operatives. Maraming pulis ang nakita nila dyan sa airport. Some allegedly speaking Ilocano. Siyempre, issue nila yan. Galing yan sa Ilocos, mga padala ni PBBM, etc. Anyway, wala namang relevance yan kung nagsasalita ng Ilocano, ng Waray, or whatsoever, no? At Davao International Airport, an unusually high number of checkpoints were also spotted across the city. So mukhang pinaghahandaan na nga nila yan. To be fair din naman, ang sinasabi ng Police Regional Office 11 o PRO 11, ang isang simulation exercise o CIMEX lang ang pagtatalaga ng maraming pulis sa paglibot ng Davao International Airport at hindi para sa posibleng
pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Bunso dumano ng paglabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court or ICC. To be fair tayo ka-coffee, para yung ibinabalita natin batay doon sa mga sinasabi ng mga resource person, no? Yan ay parte daw po, yung maraming pulis dyan, pero bakit nakapagtataka, bakit sa NAIA marami din? Parte lang daw po yan ng simulation exercise. Pero syempre naman, common sense naman yung ka-coffee, na kapag magsaserve ka ng warrant of arrest, hindi mo ipapublish. Diba? Hindi mo ipapangalandakan, ito na, may warrant of arrest na kami. Tuloy natunugan. Malamang sa malamang, syempre si Digong may connection pa yan. Even si Harry Roque, siya na mismo nagsasabi sa kanyang live stream kanina na may nag-feed sa kanila na meron niya raw pong warrant of arrest. Pero hindi galing nga sa ICC, kundi galing nga sa isang korte, at ang reklamo dito yung inciting to sedition. Yun yung kaso ka-coffee ni Digong. Bagamat ang scenario dyan, ang posibleng scenario dyan, mahuhuli, and then dadali sa presinto, naku, imamagshot. Naku po, ang hirap tanggapin niya ka-coffee. Dating presidente ka o imamagshot ka, and then magpapiyansa. Pagkapiyansa, babalik. Ang kaibahan niya, hindi na siya basta-basta makakalabas-labas kasi may kaso na siya eh. Hindi kagaya ngayon, may surprise visit, sige, punta tayo ng Hong Kong, kausapin natin yung mga Pilipino, agad-agad siya makakalabas. Diba? Pero kapag na-aresto na yan, at may warrant of arrest na, nadala na yan, nakapagpiyansa, sige, pansamantala makalabas siya dyan, medyo mahihirapan siya dyan. Ang palasyo nagsalita rin, ka-coffee, kanina, may statement po na inilabas ang Presidential Communications Office na ang sinasabi nila, narinig nila na meron niyang warrant of arrest. And ready din ang gobyerno sa posibleng kung anong mangyari. Which is ganoon din naman. Paulit-ulit naman sinasabi ng gobyerno yan. Ang pinag-uusapan natin dito, halimbawa, totoong warrant of arrest yan mula sa ICC. Once na humingi ang Interpol, ang gobyerno po ng Pilipinas ay obliged. Again, required ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong sa Interpol para maaresto yan si Digong. Yan ay kung ang ICC. Pero kung local court yan, sa tingin ko naman, hindi man lalaban si Digong dyan dahil sinabi niya naman yan, very confident din siya noon, nakasuhan niyo ako dito sa Pilipinas, wag sa ICC. Kung sa ICC kasi, posibleng manlaban yan. Diba? Hindi magpakita yan. Pero kung sa local court, dito sa Pilipinas po inisyo yung warrant of arrest na yan, willing naman pong humarap si Digong dyan. Matapang nga sila dyan diba? Ka-coffee. Pero si Bato hindi kasama dito. Itong inciting to sedition, hindi siya kasama dyan. Kasi si Digong lang naman ang nagsasalita dito. Ang problema kasi, pag nabubulilyaso na itong mga to, ang sasabihin lagi, joke. Sige, sa korte ka magpaliwanag kung totoong joke yan. Balikan natin itong balita ka-coffee ng ABS-CBN. Yung tinutukoy dito ni Harry Roque na ito yung pinagmula ng warrant of arrest. Base sa kanyang bubwit, no? Yung nag-feed sa kanya ng information. Rodrigo Duterte faces sedition, unlawful utterances, complaint over kill senators, remark. Yes, joke yan. Sige. Pero hindi lahat ng joke nakakatuwa. Imagine yan, nasa airport ka, di ba? O nasa labas ka lang, nag-bomb threat joke ka dyan eh. Huhulihin ka eh. Ano pa to? Pagtsugi na ito. Former President Rodrigo Duterte is facing inciting to sedition and unlawful utterances complaints filed by Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre. Naku po, at the Department of Justice. Matigas pa naman to si Torre. Matapang to si Torre. Si Kibuloy, hindi tinantanan. Kahit ang dami ng bumarikada dyan sa Davao, hindi tinantanan ni Torre, itong si Kibuloy, itong si Digong. Nako, si Torre ang nagkaso. Matapang-tapang yan ka-coffee. Kahit sabihin nilang attack dog yan si Torre, napakatapang naman. Torre filed a complaint for case build-up under the Department Circular number 20 of the DOJ. Ang petsa nito ay February 17. So ngayon po ay Marso 9 na. So ilang linggo na nakalilipas ka-coffee, 1, 2, 3, almost 3 weeks na. So baka na-determine na nila, may probable cause, and then yan, na-issuehan na ng warrant of arrest. Kung totoo man yung sinasabi ni Harry Roque na may nagbigay sa kanya ng impormasyon na totoong may warrant of arrest pero inciting to sedition yung kaso, hindi galing sa ICC. Under the new system, a prosecutor will evaluate the complaint to make sure that there is reasonable certainty of conviction and not just probable cause before a complaint is filed before the National Prosecution Service. Paano kung tapos nga? Lumusot na nga. I am filing this as a citizen and I am a policeman, part of the PNP, to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Baliit lang tingnan yan pero being uttered by a former president ay hindi malayong gayahin or will be taken seriously by his blind supporters. Sabi po ni Torre. Correct! May punto si Torre dyan.
Posibleng joke lang yan kay Digong. Pero paano yung mga supporters niya na bulag at hindi tingnan yan bilang joke at gawin talaga yan? Di ba? Posibleng joke kay Bato de la Rosa yan. Posibleng joke yan sa mga followers ni mga senatorial aspirants ni Digong. Pero paano nga kung may tagasunod yan, may blind supporter yan? Teka, kailangan sundin natin si Tatay Digong. Sinasamba natin si Tatay Digong Gawin natin yung gusto niya. Tsugiin natin yung mga senador. Di ba? Mukhang yan yung naging dahilan niya at nakitaan nila yan ng anong term nila dito? Reasonable certainty of conviction at nakapag-issue nga ng warrant yan. Kasi nangyari na yan 'Di ba? Sabi niya, papatayin ang mga adik. Nangyari nga, marami nga ang mga nagpatayan na. Hindi na maintindihan kung saan nang galing. Correct. May punto si Torre diyan. Ganyan din ang utterances ni Digong nung panahon pagtsutsugin niya mga adik na yan. Totoo, 30 mil. Suspect pa lang yung iba diyan hindi nabigyan ng due process, pinagtsutsugin nila. Posibleng gawin nga yan. Magandang argumento ni Torre. Kasi nangyari na yan 'di ba? Sabi niya, tsugiin na yung mga adik, nangyari nga. Marami pa nga ang nagpataya na hindi na maintindihan kung saan nanggaling. BBG vigilante, palusot, but fact remains, marami namatay dahil in-encourage. Sabi ni Digong, ni Torre. Correct. At may pananagutan si Digong dyan, di pwede sabihin yan, joke yan. Pinagpapawisan tayo dito, pero kape pa rin. Bulilyaso sila dyan. Mukhang mahirap-hirap yan sa kampo nila ka-coffee Mukhang aaray sila dito sa mga nangyayari. Ang tanong nga dyan, umuwi pa kaya? O baka hindi na umuwi yan. Diretso na ng mainland China yan. Ako po. Siyempre, may information na matatanggap yan. Dito na, warrant of arrest. Huwag ka nang bumalik muna. Torres said, while the PNP-CIDG is aware that the president speaks a rather colorful language, this should no longer be allowed. Bagong Pilipinas na hindi na pwede yung mga ganong statement na kinaumagahan, joke only. Yan, sila ba to? Maglilinis na. Yan, yung mga followers niya, sasabihin na joke lang yan. Wala na. Bulilyaso na kayo dyan, nagiging joke yan. Kinaumagahan, joke only. In fairness kay Torre. Joke only na lang, kaya nagkakagulo Ang gulo-gulo na nga ng pinagdadaanan ng bansa natin in the past 6 years. Panahon ni Digong yan, hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Patay-patay, pagkatapos, if they will be taken on their word, sasabihin na lang, joke only. Sabi ni Torre. Naku po, yari kayo dyan. Kung totoo nga nakapag-issue ng warrant of arrest ang korte, kulong talaga si Digong yan. Mamamagshot ang dating yan. Of course, Torre denied any politics behind this move. Definitely. Pero ang bintang sa kanya, inutusan ni Marcos yan. Yan naman lagi sinasabi nila Inutusan ng administrasyon yan para kasuhan niya si Tatay Digong. Yan lagi sinasabi niya. Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics This is beyond politics. Huwag ninyong isipin na ito ay politika. At ako ay ginagawa ito para girian ang politika. Wala kaming politika dyan. Sa statement ay maliwanag na enumeration ng violation of laws. Nakasulat sa ating mga batas, hindi pwedeng lapastanganin na lang yan at ganoon-ganoon na lang lalo na ang taong palaging nasa limelight, sabi ni Torre. Correct. Lagi may platform si Digong. Takbo lang niya ng SMN na yan, magpa-press con yan. Yan, ipapublish na nila. Labas na yan, kahit live pa yan. Diba? Ang daming ang followers ang daming bulag na followers O kung gawin, seryosohin yung mga pinagsasasabi ni Digong. Eventually, sasabihin, joke lang. And then mag-apologize sila Bato de la Rosa. Sasabihin nila na nagkamali sila. Ano yun? Wala na. Nangyari ng krimen. But Duterte's former presidential legal counsel Salvador Panelo said the former president was just joking. Itong si Panelo, isa to sa tagalinis Pag nabulilyaso, sasabihin, joke lang din. Dati naman nila alam na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi na pwede magbiro. Magbibiro ka lang, nafa-filean ka na ng kaso. Wala na bang demokrasya? Paano yung simpleng ordinaryo? Nagbiro lang, may bomba dyan. O kinulong. Demokrasya, usapin pa ba yan ng demokrasya? Hindi na usapin ng demokrasya yan. Ano yun? Pag ordinaryo yung tao, ikukulong. Pag si Digong, hindi ikukulong dahil dating presidente, nag-joke lang. Ano yun? May exemption? Parang hindi naman katanggap-tanggap yan. O yari kayo kung totoo nga yan ang dahilan ng warrant of arrest. Mas mabilis yan. Check na natin. Any update? Baka may bago. Si Rocky pa rin na kinu-quote dito.
Ang Malacanang ready. Ito, nasa GMA News Online, ka-coffee, pwede nyong i-check yan. Malacanang on Sunday ensured readiness amid the speculation that the International Criminal Court has allegedly already issued a warrant of arrest against former President Duterte. Sabi po ni Secretary J. Ruiz, and I quote him, "We've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality." In short, handa po ang gobyerno sa anuman po ang mangyayari o magde-develop. Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro meanwhile clarified to GMA News Online that there is no confirmation yet from the palace on the issuance of the arrest warrant. Correct. Si Roque lang naman ang naglabas yan eh. Sa nilabas ni report ni Harry Roque, yun nga raw, ang warrant of arrest ay hindi galing sa ICC kundi galing sa isang local court dito po sa Pilipinas, no? Anyway, either way, kahit galing niya sa ICC, galing niya sa local court, at least malaking mensahe ito, ka-coffee, na huwag niyong bibiruin, huwag niyong pagtatawanan yung batas natin dahil may pananagutan pa rin kayo. Kung totoong local court yan, ako, mugshot ang dating mo dyan. At least matigil, di ba? Pero syempre, hindi titigil yung mga yan, yung mga supporters, kasi galit na galit sa gobyerno eh. Baka mag-aklas yan, EDSA 3 yan sa Davao. Diyan yung nagawin niya sa Davao, di ba? May nababasa nga ako mga netizen, mag-EDSA 3 kayo dyan sa Davao, huwag na kayo manggulo dito sa Maynila. O siya, sige, bigyan ko kayo ng update, ka-coffee. Ako, nakamonitor din ako all day, no? Kung ano mga mangyayari dyan. Tingnan natin, ka-coffee, kung anong development nito. Baka hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, make sure na nakafollow na kayo para updated rin kayo every time na may mga bago tayong upload or may mga development dito sa kaso na ito. Yung mga nasa YouTube, ka-coffee, baka di pa po kayo nakasubscribe, pasoy na lang, ka-coffee, please click lang po na subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Siya, ako'y pansamantala mo na magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Bantayan natin itong kaso na ito ni Digong kung uuwi pa ba siya o hindi na. See you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye.